Minsan pa, palayain natin ating mga kamay para tayo po yung makapalakpak sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lahat ng handa na makinig, magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus! Amen. And tayo po ay malayang makakaupo. Praise God. Pure heart. Sabihin natin lahat, pusong dalisay. Gusto ko bigyan ng background yung time na si Jesus po ay nagsasalita dito. It is very common sa ating pandinig na ito pong chapter 5 ay tinatawag na Sermon on the Mount. Amen. At kung inyo pong napapansin, sa buhay po ni Jesus Christ, meron siyang iba-ibang approach sa iba-ibang klase ng tao or sa iba-ibang klase ng crowd. Amen. If you're going to look, mga kapatid, kapag ang kausap niya ay multitude or crowd, tatlong bagay, no? Pag multitude or crowd, gumagamit lamang siya ng mga bababaw na words, mga parables lang. But pagdating sa kanya mga disipulo, he expounds it to them. Pag disciples na po ang kanyang kausap, in-explain at pinapaliwanag niya na. Ayun yung pangalawang grupo. Pero sa pangatlong grupo, mga kapatid, yung mga Pariseo at Saduseo at mga teacher at mga sa nag-aaral ng mga batas, napansin nyo, pag si Jesus Christ ang kumausap sa kanila, sobrang tapang. Very harsh ang kanyang mga pananalita. Dahil alam mo na dapat yan eh. Dapat din napaalala sa iyo, bakit kailangan pang ituro at ipaalala sa iyo, mga kapatid. Napansin nyo? Kapag crowd lang, mababaw lang ang kanyang pagtuturo, at sa kanyang disciples, ito po'y kanyang in-explain, kanyang in-expound. Hallelujah! Pagdating sa Pariseo, sobrang bigat na ng mga turo at mga pananalita. Kaya kapag ikaw po ay nakapakinig ng sobrang sasakit at sobrang bibigat na pananalita, ibig sabihin, matagal ka na naglilingkod sa Panginoon. Alright? At gusto kang ituwid at itama. Kasi dapat alam mo na yun. Amen? Pero kapag medyo mababaw-babaw pa, siguro bago ka palang nakakilala sa Panginoon. Kaya minsan mabigat ang ituro kasi para paalalahanan tayo at i-remind sa atin na matagal mo nang alam yan. Amen? Praise God. Ganon yung mga Pariseo sa Saduseo. Wala nang plastikan, mga kapatid. Diretsahan na. Amen. And during the Sermon on the Mount, hallelujah, when Jesus spoke to the crowd, hallelujah, it is intended na ang kanyang sermon ay dapat sa mga disipulo. Ngunit nandoon yung crowd. Kasama ng mga disipulo. So, he addressed the disciples na merong intention na gusto niya ring marinig ng crowd yung kanyang pagtuturo sa kanyang mga disipulo. At ini-imagine ko, mga kapatid, sa dami ng tao na nandoon, mantakin nyo, isipin natin, siguro sila ay mga nasa 5,000 katao na nandoon. At wala pang sound system nung araw. Kung gaano kalakas ang boses ni Jesus Christ, kung gaano siya sumisigaw. Isipin nyo, ang Cuneta Astrodome ay kayang maglaman ng 12,000. Yung, sino nakapunta sa Muntinlupa Sports Complex? Alam ko, kayang magtao niya ng 5,000. Ayan, para mas ma-visualize natin. 5,000 tao, walang mikropono, kaya niya magsalita, mga kapatid. Jesus Christ, during that time, ganun sila magsalita. Wala pang speaker, wala pang mga microphones, at todo ang kanilang pagsigaw, kailangan malakas na malakas. Kaya sobrang palad tayo ngayon, mga kapatid, dahil meron tayong sound system, meron tayong mikropono, meron tayong lahat ng mga gamit. Hallelujah, ang kailangan na lang natin ang ating pakinig. Amen? Nung time na yun, kailangan nilang, ano ba sinasabi? Dahil napakalayo. Amen? At kailangan lakasan ng mananalita ang kanyang mga sinasabi para mapaliwanag ng gusto. Isipin nyo kung tayo ay nandoon ng time na yun, mga kapatid. Ano kaya eksena natin? Tayo 5,000 na nakikinig doon kay Jesus Christ nagtuturo. Amen? At pinapaliwanag niya. And hindi lang yun, isang beses, madalas na beses na si Jesus Christ po ay nagtuturo. Kaya kailangan niyang isigaw at ibuka ang kanyang mga bibig sa kanyang mga sinasabi. Ganun po ang trabaho niya noon. At since this is a mixed crowd, mga kapatid, mix yung crowd na kanyang tinuturuan, expounds to them and explains to them yung isang kilalang sermon natin na naririnig, the Beatitudes. Okay? The Beatitudes. At dito tayo magpo-focus ngayon sa isa sa mga Beatitude na sabing, blessed are the pure
in heart, for they shall see God. Mapalad po ang merong dalisay na puso, merong malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Napakagandang pangako, mga kapatid. At si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito. Unang-una, pag ating titingnan, ang concern po ni Jesus Christ ay ang puso ng bawat isa. Concern niya ang ating puso. Hindi lamang kung ano ang nakikita sa labas natin, kung hindi, ang mas importante sa ating Panginoon ay kung ano ang nasa loob nito. Amen? Importante ang labas, pero ang Diyos ay tumitingin sa loob. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Si Lord po ay nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi ko alam kung ano ang puso nyo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Malamang iba ang itsura nyo. Kayo nakangiti, may iba masaya, may iba malungkot, mga kapatid. Ayun ang nakikita natin. Pero si Lord, nakikita nila kung ano mismo ang iyong puso. Sa mga oras at sandaling ito. Ayun ang kanyang tinitingnan. At kung ano ang laman ng iyong puso, ayun ka. Amen? For from the heart are the issues of life. Proverbs 4:23. Maaring iba ang nakikita ng tao sa iyo ngayon. Maaring meron silang ibang opinion para sa iyo, iba yung napapansin niya sa iyo, iba yung kanilang iniisip sa iyo. Hallelujah, iba yung kanyang kwento sa inyo, mga kapatid. Pero walang ibang higit na mas nakakaalam ng iyong nararamdaman at iyong naisip kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo sa mga oras at sandaling ito. Amen. He knows what's in your heart. Amen? Alam ng lahat, alam ng Panginoon ang nasa ating isipan at nasa ating puso. So it doesn't matter kung ano ang opinion ng ibang tao. What really matters kung ano ang nakikita ni Lord sa atin. Right. Amen. Dahil ayun ang mas importante. Ayun yung laman ng ating puso. Hallelujah. Matthew 15:19, dahil lahat ng bagay ay nanggagaling sa puso, kaya nga importante ang puso, mga kapatid. For out of the heart proceedeth evil thoughts. Hallelujah. Kaya ingatan natin puso, murderers, adulterers, fornications, thefts, false witnesses, blasphemies. Matthew 15:19. So, delikado. Hallelujah. Kaya nga, concern na concern si Jesus Christ sa ating mga puso. Amen? Siya ay nagpakatao, hindi lamang para ayusin ang ating mga ginagawa, kung hindi, para itama ang ating mga maruruming mga puso. Nais niya, ang gusto niya, ay magkaroon tayo ng pusong dalisay, pusong puro, puso na malinis. Amen? Ang gobyerno natin, mga kapatid, marami silang iniisip na mga problema. So, isa sa mga concern ng ating government is ayusin ang lipunan. Dahil marami ang mga nangyayari. Amen? Siyempre, ayaw ng gobyerno na magkaroon ng krimen. Amen. Gusto nang solusyonan ang mga problema sa bayan, magkaroon ng mga maginhawang mga buhay, ayusin ang ating lipunan, mabawasan ang krimen, maiwasan ang mga maagang mga nanganganak, nabubuntis, nagkakaroon ng pamilya. Hallelujah. Magkaroon ng bawat bata ng magandang pamilya, mga kapatid. Amen. Yun yung goal ng government, hindi ba? Isa sa mga goal nila. Hallelujah. Na maayos ang sitwasyon. Saan ba nagre-result yung mga bagay na yon? Bakit nagkakaroon ng mga ganong problema? Hindi nga dahil sa puso na ating binasa ngayon sa Matthew 15:19, dahil sa puso nanggagaling o lumalabas ang mga iba-ibang klaseng mga evil thoughts, at hallelujah, mga murders, adulteries, fornication, na nagre-resulta sa mga problema ng lipunan. Amen? At ang goal lamang ng gobyerno ay ayusin lamang ito. Hanggang dun lang. Pero si Jesus Christ mismo ang nagsabi, higit pa riyan ang nais niya. Ang gusto niya, ang purong puso ay magkaroon dahil ito ang pinaka-goal para makita ang ating Panginoon. Hallelujah! Kung di para makita mismo si Lord. Hallelujah! Ito ang trahedya minsan sa ating lipunan, mga kapatid, na gusto nating maayos ang lipunan, ngunit nawawala ang focus kay Lord. Gusto natin ayusin lang, pero wala ang kanyang mga salita. Ang sabi ni Jesus Christ, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang sentro ng lahat ng mga ang solusyon sa mga bagay na ito ay magkaroon ng focus sa ating Panginoon. Siya ang unahin, siya ang dahilan. For they shall see God. Alright, ano ang kaya ibig sabihin ng mga bagay na ito? May 3 punto tayo pwede pag-usapan ngayon. Ano ibig sabihin ng makita, masumpungan si Lord?
Ano ang ibig sabihin ng dalisay na puso at paano pwede pagdugtungin ang dalawang bagay na ito, mga kapatid? Masusumpungan natin ng Diyos. Meron tayo, paano natin pwede masumpungan si Lord, mga kapatid? Meron tayong tatlong bagay. Meron akong tatlong bagay na nai-share sa inyo na aking dinabasa at natutunan, mga kapatid. Paano natin masusumpungan ng ating Panginoon? Exodus 10:28-29 says, "And Pharaoh said unto him, Get thee from me, take heed to thyself, see my face no more." Sabihin natin lahat, my face. Sino dito ang may muka? Lahat tayo ay may muka, mga kapatid. "For in that day thou seest my face, thou shalt die. And Moses said, Thou hast spoken well, I will see thy face again no more." Ayaw ko na makita ang iyong pagmumuka. Sino ba ang taong ayaw makita ng kanyang pagmumuka? Yung kanyang pagmumuka. Di ba pag meron kang kagalit? Pag meron kang kaaway, ayaw mo makita ang kanyang pagmumuka? At the same time, ayaw mo rin ipakita ang iyong pagmumuka sa kanya. Meron tayong iba-ibang klase ng mga muka, mga kapatid. Kung titingnan nyo ang iyong paligid, merong masayang muka, merong malungkot na muka, merong may tigibig, mga kapatid. Merong mga kung ano-ano mga nasa muka. Pero lahat tayo ay may muka. Lahat tayo ay may itsura. Kahit anong bagay pa, meron yung itsura. Huwag mong sabihin, wala kang itsura. Meron kang itsura. Lahat ay merong itsura kasi sabihin nila, wala talaga. May itsura yan. Hindi, wala akong itsura. Meron tayong itsura lahat dahil meron tayong mga muka. Amen? Imposible yan. Imposible nyo, wala tayong muka, mga kapatid. Just plain. Parang ang weird naman nun. Meron tayong mata, meron tayong ilong, lahat na-express natin through our faces. Amen? At kapag ikay galit, napansin nyo ba, ayaw nyo makita yung kanyang pagmumuka? Sino nakasubok na may kagalit dito? Ayaw kong makita yung pagmumuka. Ewan ko, wala pa ako sa, pero nakikita ko minsan sa mga magkasintahan, mga kapatid. Mag-asawa na, pag sila'y nagkakagalit, tumatalikod yung isa. Ayaw yung magpakita. Tapos yung isa, susuyuin, nasaan na ba yung toothpaste? Nandiyan dyan. Lapin mo dyan. Saan na ba yung aking pantalon? Nandiyan dyan. Diyan lang. Hindi siya humaharap, mga kapatid. Kasi nga, galit eh. Hindi ba? Tampuhan. Pero pag okay na sila, magkakaharapan na sila. Face to face na. Di ba? Face to face. Amen. Same thing sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kapag hindi po dalisay ang ating puso, ang ibig sabihin ng to seek thy face, hallelujah, it means to be present sa kanyang presensya. Pag gumarap sa iyo ang isang tao, ibig sabihin, welcome ka sa presence ko. Pero pag tumalikod, ayaw kitang makita, ayaw kong maramdaman ang iyong presensya. Hindi ako magpaparamdam sa iyo. Same thing with God. Hallelujah. Pag nais natin makita si Lord, mga kapatid, ito sa mga meaning, mga kapatid, hallelujah, ay papakita niya ang kanyang mukha. Meaning, you are welcome into His presence. Mararamdaman mo ang kanyang presensya. Hallelujah. Pag puro ang puso mo, mga kapatid, you will feel the presence of God. Hallelujah. Kaya nga minsan, kahit naggaano ka kaganda ng mga awitan, nararamdaman na presence, at ikaw hindi mo nararamdaman, mga kapatid, malamang merong tinatago sa iyong puso. Maramang merong hindi dalisay dyan. Hallelujah. Dahil ang pangako ng Panginoon, if you seek my face, ipapakita ko ang aking mukha sa iyo. Amen. Sabi ng Psalms 27 verse 4, to behold the beauty of the Lord, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Wala nang pinakamasarap, mga kapatid, kung hindi sa presensya ng ating Panginoon. Hindi ba minsan pinapadama niya yung kanyang presence kahit na nandito pa tayo sa lupa para tayong nasa langit na? Dahil ang kanyang mukha ay nakatingin sa atin. Hallelujah! At sinasamahan niya tayo. Hallelujah! Dahil siya po ay natutuwa at nagagalak sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Pangalawang bagay na pwede nating masabi na makita ang kanyang mukha ay maranasan ang kanyang kalwalhatian. Maranasan ang kanyang kalwalhatian. Nabasa natin at narinig natin ang mga kwento tungkol kila Moises, kila John, mga kapatid, kung paano nakita nila ang Panginoon sa pamagitan ng mga kulog, narinig nila. Sa mga kulog, mga kidlat, kung paano si John, nakita niya si Jesus Christ sa Book of Revelation, na sobrang takot niya, hindi na siya makabangon. Naramdaman niya o naranasan niya yung kapuspusan ng kalatian ng Diyos. Paano kaya pag biglang nagpakita si Lord dito sa pamagitan ng apoy, kung hindi tayo lahat magulat? Hallelujah!
Ibig sabihin nito mga kapatid, darating ang araw na ikaw mismo, tayo mismo ang makakaranas ng mga bagay na nabasa natin. Ipapakita mismo ni Lord ang kanyang kwalitian sa iyo at sa akin. Wow! Hallelujah! Nasabi doon, apoy, nagpakita siya sa kidlat. Kung hindi ka ba magulat dyan mga kapatid? Amen. Pangatlong bagay, mararamdaman ang kanyang biyaya. Psalms 27 verse 9, hide not thy face from me. Lord, wag mo pong itago ang iyong mukha. Wag ka pong magalit sa akin, Panginoon. Hallelujah. Put not thy servant away in anger, that thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. This means, maawa ka, Lord, sa akin. Hallelujah. At itong mga bagay nito, mga kapatid, maawa ka, Panginoon. Ang iyong presensya ipadama mo. Itong bagay na ito, makasama ang kanyang presensya, maranasan ang kanyang kalitian, maramdaman ang kanyang biyaya. Everyday, naramdaman niyo ba ang biyaya ng Panginoon? Yes. Hallelujah. May mga times ba na hindi mo na ma-feel yung kanyang biyaya? But there are times na hindi natin ma-feel yung kanyang biyaya, pero hindi dyan pa rin at sagana. Hallelujah. Pero kapag tayo po ay nanatili sa dalisay na puso, hallelujah, itong mga bagay na ito ay ating mararamdaman, may kita, habang tayo ay narito pa tayo How much more kung makasama na natin siya balang araw? Woo! Darating ang araw, mga kapatid, kapag tayo po ay nanatili sa kanyang presensya, we will meet Him face to face. Kung pinapadama niya na ngayon pa lang, hallelujah, at di ka pa marunong magpuri sa kanya, ngayon pa lang sanayin na natin. Kasi darating ang araw, mamimit at makikilala mo siya personal. Wow! Praise God. Now, ano ibig sabihin ng dalisay na puso? Alam natin ang presensya ng Panginoon. Alam natin na pag-usapan natin kung ano, mga possible. Possible lang yun. Marami pang ibig sabihin yun. Na kung paano natin makita ang Panginoon habang tayo nandito pa sa mundo. Okay? At lalong higit, pag tayo ay kasama niya na. Alright? Ano ibig sabihin naman ng dalisay na puso? Tayo pupunta. Sabi sa isang libro, nakalimutan ko ng libro ito mga kapatid, purity of heart means to will one thing. To will one thing. Ibig sabihin, magloobin lamang ang iisang bagay. Loobin ang iisang bagay. Psalms 24 verse 3 to 4, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands. At sabi dito, a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Sabi ng mga verses nito, sino ang makaka-ascend sa Diyos? Siya na merong malinis na kamay at dalisay na puso, hallelujah, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Walang halong kasinungalingan at panluloko. Okay? Panluloko kapag merong halo. Panluloko kapag merong kang ginagawa, nais mong gawin, hallelujah, at dalawa at hindi isa. Sinabi natin na ibig sabihin ng purity of heart, it means loobin or to will one thing, isa lang, hindi dalawa. Okay? Let me expound this and let me explain this. Kapag nais mong gumawa, at ang intention mo, kapag iba ang iyong ginagawa, at iba din ang nais mong isipin ng ibang tao regarding sa iyong ginagawa, dalawang intensyon mo. Hindi siya pure, meron siyang halo. Okay? Kapag ibang iyong ginagawa at iba din ang nais mong isipin ng iyong ginagawa ng ibang tao, hindi puro ang iyong puso. Dapat isa lang. Kapag iba ang nais mong iparating na iyong nararamdaman sa ibang tao, hindi ito dalisay. Nakuha niyo yung punto? May halong panloloko. Iba yung ginagawa mo, pero iba yung nais mo iparating. Merong behind that. Hallelujah. Hindi ito puro. Pag niloob mo lamang isang bagay, loobin mo lang ang iisang bagay, ang sabi ng verse, ano yung bagay na yun? To seek His face. Sabi ni James, hindi ako mga kapatid, kundi si Book of James sa Santiago. James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse
your hands, ye sinners, and purify your hearts, narinig niyo to, ye double-minded. Pag dalawa pala ang ating atensyon, hindi puro ang ating motibo, hindi puro ang iyong puso. Hindi dalisay. Double-minded means hati ang puso. Hati. Hindi iisa ang iyong puso. Okay? Hindi ito puro at dalisay. Dalawa ang iyong mahal. Parang awit na, sana dalawa ang puso ko. May asawa ka na, tas may kabit ka pa. Hindi yan dalisay. Tama ba? Tama. Mahal mo si Lord, pero mahal mo din yung mga bagay ng sanlibutan ito. Hindi yan dalisay. Amen? Ang dalisay ay purity. Ay isang bagay lamang ang iyong mahal at nais. You're only willing one thing. Kapag hati ang iyong atensyon, mga kapatid, hindi dalisay ang iyong puso. Merong umaagaw, merong umahalo, merong kasinungalingan, merong halong deceitfulness. At nais ng Diyos ay dalisay na puso. Hindi mo pwedeng mahalin ang Panginoon at mahalin mo ang sanlibutan. Hindi pwede yun. Hindi ka magiging dalisay. Hallelujah. Kailangan ni isa lang. Sa bibig mismo ni Jesus Christ, Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your mind. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi pwedeng hatiin. Hallelujah! Walang hahalo dapat. Kailangan maging dalisay at puro ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. If you're going to love the Lord, ibigay mo ng lahat sa Kanya. Matthew 6:33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang talo sa iyo, mga kapatid, kapag inuna mo at minahal mo ang ating Panginoon. Yes, amen. Nahati tayo dahil na tayo natatakot minsan, mas minamahal natin yung sanlibutan, hindi natin alam na si Lord naman lahat ang nagbibigay ng lahat ng bagay na ating tinatamasa ngayon. Amen? Purity is to will one thing. Ano ang nais mo? Ano ang gusto mo? Ang sabi ng Panginoon, seek my face. Hanapin nyo ang aking mukha, ang aking presensya. Luubin ang isang bagay at iyon ay hanapin ang kanyang kalooban, unahin siya sa lahat ng bagay. Amen? Ang goal natin, mga kapatid, ang goal natin to have a pure heart is para ma-align sa kanyang kalooban. Seek His face and to be aligned into His presence. Wow! Hallelujah. Kaya kung meron pa tayong mga bagay na hindi align sa Panginoon, at kung meron pang umaagaw ng ating puso, alam lahat ng Panginoon yan. Because God looks at the heart. Maaring ito, ngayon, nakikita kita na ikaw ay para bagang maamo at para bagang wala kang ginagawa. Pero at the back of it, mga kapatid, ang dami mo palang tinatago na hindi mo kinoconfess sa ating Panginoon. Hallelujah. Tatalikod ang Panginoon sa iyo at hindi niya iharap ang kanyang mga mukha. Hallelujah. Nais ng Panginoon ng puro at dalisay na puso. Hallelujah. Wag na mangyari sa atin ito. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang prerequisite, hallelujah, sa pagiging dalisay, ang prerequisite, ang pagiging dalisay na puso, o kailangan, pagdugtungin natin yung dalawa, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang prerequisite, para makita mo ang Panginoon, ay kailangan magkaroon ka ng dalisay na puso. Tingnan niyo yung pagkaparallel niya sa John 3:3-5. Napansin niyo, mga kapatid? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Inulit pa ulit sa verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang laki na similarity dito, di ba? Blessed are the pure, for they shall not see God. It matters salvation. Meron pa sa Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Wala nang ibang paraan sa mga verses na ating banasa kung gusto nating makita ang Panginoon, gusto mo siyang makita, mga kapatid, kailangan tayo'y magkaroon ng dalisay na puso.
Ito ang kanyang nais. Walang puwang kay Lord ang hindi dalisay, hindi puro, may ibang halo, hindi mo makikita ang ating Panginoon. Hindi mo siya mararamdaman, mga kapatid. Hallelujah. Kahit anong gawin mo, kailangan natin i-present ang ating sarili sa Kanya ng merong kabuuan ng puso. Ngunit, ito ang dilema, mga kapatid, walang perfect sa atin. Sino ngayon ang maliligtas? Paano natin lilinisin ang ating mga puso? Kahit anong effort natin, hindi natin kayang linisin. Napakarumi nito. Marumi ang ating puso. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? At walang makapagsabi sa atin ni isa na siya po ay perpekto at mayroong dalisay na puso all throughout his entire life. Tayo po'y nagkakamali, tayo po'y nagkakasala, tayo po'y may nagagawa na hindi ka aya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga pumasok yung gospel, mga kapatid. Because on our own, hindi natin kaya. Pero kapag hinayaan natin ang Panginoon na siyang kumilos sa ating mga buhay at linisin ang ating puso at i-purify tayo, siya lang ang pwedeng gumawa nito. Psalms 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hallelujah, kahit ano pa ang iyong nagawa. Hallelujah, kahit gaano ka pa kalayo sa Panginoon. Kahit siya pa ay nakatalikod sa iyo, mga kapatid. If we just humble ourselves before Him, hallelujah, magpakumbaba sa Kanya at hilingin ang Kanyang presensya, hilingin ang dalisay na puso, mga kapatid. Hallelujah, masusumpungan natin ang ating Panginoon. Walang imposible sa Kanya. If we correct our hearts, if we purify our hearts, blessed is the man, hallelujah, blessed is he, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hallelujah. And if there is something in us, mga kapatid, na kailangan i-correct, maybe this is the right time for us to purify our hearts. He will visit us surely. Hindi ko alam ang inyong mga buhay, mga kapatid, but God looks on our hearts. Siya ay nakatingin sa ating mga puso ngayon. At walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. O ano man ang iyong mga nagawa, ano man ang iyong mga pagkakasala, ano man mga bagay na palagay mo ay hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos, if we humble yourselves before Him. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, He knoweth all things, and He is greater than our hearts. And if our hearts condemn us, alam ng Diyos lahat ng bagay. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. You want to see the presence of God? Do you want to see Him balang araw, mga kapatid? Then nilayo na natin ang ating mga buhay sa mga bagay na humahatay sa ating puso. Hallelujah, umaagaw sa ating mga atensyon. Hallelujah, sumisira sa ating relasyon sa ating Panginoon. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Panghawakan natin tong verse na ito, mga kapatid. Hallelujah, sa bawat araw ng ating pamumuhay, manatili tayong dalisay sa harapan ng Diyos. Hallelujah, manatili tayong puro, mga kapatid. It doesn't matter kung anong sabihin ng iba. Hallelujah, hindi nila alam kung ano ang iyong sitwasyon, ano yung iyong kalagayan, ano ang nais mo para sa Kanya. Amen. Oh God, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation, and renew a right spirit within me. You know why? Bakit para bagang wala ka ng ligaya? Wala ka ng kaligayahan sa iyong paglilingkod? Kahit na lagi ka nasa church? Hallelujah. Isa sa mga nagtitake ng joy natin is yung kasalanan, mga kapatid. The joy of Thy salvation. Pero pag alam mo, ikay nasa Kanyang presensya, mga kapatid, hindi maiwasan ang iyong galak. Ang iyong saya, kahit ang dami yung problema, masaya ka pa rin. Hindi naman dahil marami problema, kaya ka masaya. Hindi alam mo, nandiyan siya. Amen? Meron kang peace of mind. Meron kang kagalakan sa ating. Ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hayaan natin siya laging kumilos sa ating mga buhay. Amen. Anybody here who wants to have a pure heart every day of their lives? Hallelujah. I hope this message is for every one of us. Can we all stand?